Magandang hapon, DZMJ Online. At ngayon ay nandito tayo sa Watson Building, Malacanang Complex, kung saan ay personal nating makakapanayam ang bagong hirang na pangalawang babaeng nakaupo bilang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Walang iba kundi si Ma'am Attorney Marites Barrios. Attorney, congratulations po. Ako, maraming salamat. Maraming salamat po. Um, Isang parangalan na makasama kang muli, no, sa ganitong pagkakataon. Alam ko ikaw ay isa sa matagal na sumusuporta, hindi lamang sa amin, kung ako ay Director General pa, ngunit alam ko ay talagang dati pa, suporta ka na at mahal ka na sa wikang Pilipino at katutubong ka. Tagapangulo, ano po yung mababago o ano po yung mga plataformang inyong unang isa sa katuparan, lalo na ngayon na ang inyong pagkakahirang, pagkakatalaga ay buwan ng wikang pambansa na alam naman po natin na kayo din po ay tagapangulo ng wikang Pilipino, bukod sa dati na kayo po ang naging Direktor General bago kayo matalagang tagapangulo sa Komisyon sa Wikang Pilipino. Ako, salamat sa tanong na iyan. Lubos ang aming pasasalamat sa ating Pangulong Marcos sa tiwalang kanyang pinagkaloob sa akin na ako ay mahirang. At ito po ay masasabi natin makasaysayan sapagkat ako po ay kanyang itinalaga sa buwan ng wika ang pambansa. Napakarami po ng aming nais sa katuparan. Alam niyo naman po ang buwan ng wika ang talagang highlight ng lahat ng mga aktibidad at lahat ng mga programa sa Komisyon sa Wikang Pilipino. No? At marami po kami nakalinya, pero ang katulad po ng aking inanunsyo kanina dito sa aming mga kawani at mga kasama natin sa suporta, at uulitin ko na lang po at ngayon po yung mabili ang ating vision, no? At ito po ay nakaangkla ng mahigpit sa ating mga nanais na sagipin ang wika. No? So, meron po tayong tinatawag na programang Sagip Wika. Ito po ay sagipin natin ang nanganganib na wika sa Pilipinas. Napakarami na po ng nanganganib na wika. Nasa 4 na po iyan. At nais po namin na magawan pa natin ng paraan sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming bahay wika at master apprentice language learning programs na ating kasalukuyang ginagawa. Meron din po kaming programa na ang tawag po natin ay Sinop Wika, sapagkat ang komisyon po ang repositoryo hindi lamang ng mga ortografiya, kung hindi marami po tayong ginagawang glosaryo. Meron din po tayong ilalabas na dictionary sa wikang Pilipino. Maglalabas din po kami ng limbag na kopya ng ortografiya ng pambansa. Marami rin po kami mga nakahanda, mga aklat na ililimbag. Patuluyan po ito, hindi lamang po tuwing buwan ng Agosto kami masyadong busy, ay lahat po ng buwan. Nariyan din po ang Saliksik Wika, no? Kung saan inaaral po natin ang paano pang magpapayabong tayo. Alam niyo, nais namin kung gawing intelektualisado ang wikang Pilipino at ang mga katutubong wika, at amin pong hangad ang patuluyang pagsusulong sa wika. Paano po natin gagawin yan? Amin pong hiling sa lahat po ng ating mga kababayan na ang wikang Pilipino ay ating gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Katulad na po ng pakikipagtalastasan, pakikipag-usap sa ating kapwa, no? Sa katrabaho, hindi lamang ito dapat ginagamit sa eskwelahan at maging sa opisina
dapat pagkagamitan nandyan po sa bahay. Andyan po ang pamayanan sa palengke. Gumamit po tayo ng sarili nating wika sa simbahan, sa pamayanan, sa pakikipag-usap natin. Alam niyo kasi, ganito po ang aking napansin, no? Kapag ikaw ay kinausap ka ng Pilipino o ng iyong katutubong wika, ang isasagot mo ay ang Pilipino o ang iyong katutubong wika. Kapag naman ikaw ay binati ng Ingles, ay isasagot mo ang Ingles. Sapagkat bagaman hindi natin ihinawak ang wikang Ingles sapagkat iyon ay official language din na naaayon sa ating saligang batas, ang kahalagahan po ng pagmamahal sa sariling wika ang nais natin itanim sa puso ng ating mga kababayan. So, napakarami po ng aming programa at patuluyang programa para po ito ay patuluyan natin maisulong ang pagpapalaganap, ang preserbasyon at pagpapaunlad po ng ating sariling wika at ang wikang minamahal natin, ang wikang Pilipino. Tagapangulo, last question na po. Kasi po, before po, nalaman naman natin na sinisimula na sa bawat korte na magkaroon na ang gagamitin sa mga forum, sa hearing ay Tagalog. Ito po ba sa inyong pamumuno bilang tagapangulo ngayon ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay isusulong niyo pa rin sa kagawaran ng katarungan na yung unti-unti na hanggang yung mga iba't ibang sala ay mapayabong nila para maunawaan ng simpleng Pilipino kung ano man yung kinakaharap nilang mga kaso. Kasi kung may ganunan, pero naantala. Hindi po natuloy yung Opo, lalo na ako isang abogado, hangad ko po na ang lahat ng mga pumupunta sa ating mga korte, sa ating estado, maging sa mga piskalya ay alam ang batas, ano po, alam ang batas, alam kung paano sundin ang batas, at alam ang mga sasabihin kung sila ay nasa sitwasyon na nangangailangan sila ng tulong ng isang abogado o bilang isang mamamayan na may mga karapatan. Nais po namin siguraduhin na ang karapatan ay hindi naaapakan o nahihirapan. At tama po kayo, meron po kaming programa, kasama po natin dyan ang Korte Suprema, kasama rin po natin dyan ang DOJ na patuloy pong nakikipagtulungan. At maidagdag ko lang, hindi lamang po ang paggamit ng Tagalog, kung hindi ang paggamit po ng Filipino at mga katutubong wika. At maisingit ko lang, sapagkat lagi po natin nakakalimutan na ang FSL o ang Filipino Sign Language ay isa pong katutubong wika. Isa po iyan sa aming talagang nais palakasin, pasigilin, payabungin, at yan po ay aming commitment sa ating mga kasamahan na DEF. Talaga po attorney na bilang tagapangulo ay champion po kayo. Fit na fit kayo sa posisyon bilang abogado na ma-reach out natin ngayon yung mga kababayan natin na may mga kinakaharap na kaso. At gayon din ay champion kayo ng ating mga person with PWDs and PWDs. Opo, sapagkat alam nyo, ako rin po ay isang PWD, ako ay isang person with disability, sapagkat ako po ay isang nag-station. Ngunit, hindi po natin inaalala ang disability na iyan, sapagkat ako naman po ay normal na nakapagtatrabaho at meron ang problema. Sa awa ng Diyos, ang ating pong panalangin ang nagpapalakas sa atin, at ang mga katulad po ninyo, nakasama namin dito sa komisyon, ang talagang nagpapalakas ng aming kalooban at nagpapasigla sa aming mga damdamin na mas lalo pang paigtingin ang pagpapalago, no, ng ating wika at maitanim namin sa puso ng bawat Pilipino, bawat mamamayan, na mahalin po natin ang ating wikang bansa, ang Pilipino po at ang mga katutubong wika natin. Maraming salamat po sa ating munti makabuluhang panayam. Ating pong napakinggan ang pangalawang babaeng na italaga bilang tagapangulo sa Komisyon sa Wikang Pilipino.